nakakahiya ng matindi. Ito pong si LRY aka Small Boy at saka po itong si Alputera mga kababayan at itong si JYD. Kasi nag-iisip na sila mga kababayan kung tama pa ba itong ginagawa nilang pagsuporta allegedly dito po kay Sara Duterte. Dahil meron pong nangyari na isang insidente na kung saan may pinuntahang lugar etong si Sara Duterte mga kababayan, allegedly dito daw po sa Mindanao. At ngayon, ang isinisigaw ng mga tao dun sa lugar na pinuntahan niya mga kababayan ay ikulong si Sara. So ngayon, eto, pakinggan muna natin and then tingnan natin mga kababayan kung gaano nga ba katotoo ito. Kasi sabi po dito, hindi tanggap, umalis na lang daw etong si Sara Duterte. Nakatikim din ng hindi tanggap na sa lugar, kaya umalis na lamang po itong si Sara Duterte. So ito, i-play po natin mga kababayan. Ay! Ayan o. Ano yung sigaw ng mga tao mga kababayan? Ito, kung may katotohanan man to ang sigaw ng mga tao, ikulong si Sara. Kaya pala mga kababayan, allegedly may nakarating sa atin na na mga bali-balita na di umano daw mga kababayan itinaboy sa isang lugar etong si Sara Duterte. Kasi nga, hindi na nagugustuhan na mga kababayang Pilipino po natin ang pinaggagawa nito pong si Sara. At saka ang isa pa mga kababayan, nung nakausap ko yung aking kaibigan dyan po sa Mindanao, maliwanag na sinabi niya na marami daw po sa mga kababayang Pilipino natin dyan sa Mindanao ang hindi na daw po talaga natutuwa kay Sara Duterte. Oo nga daw. Ito maliwanag mga kababayan sabi nung kaibigan ko, may mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte pero hindi gusto si Sara. At yan nga po mga kababayan, yung karamihan din sa idinadaing ng mga kaibigan natin na ngayon po ay didishit. Na kung saan may mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte pero ayaw daw po talaga kay Sara Duterte. Lalo na nung may mga sunod-sunod na patawag kay Sara Duterte na hindi niya po hinaharap, na dismaya ng matindi yung mga didishit community. Dahil nga, hindi nila nagugustuhan yung mga pag-iwas ni Sara Duterte na para bang nagpapatunay na may kasalanan siya. Kaya hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan kung may mga ganitong insidente na lumalabas na kung saan itinataboy sa isang lugar etong si Sara. Ito nga yung isa pang video. Okay, kita nyo nung paglabas niya ang sigaw ng mga tao, ikulong si Sara. Kaya ang ginawa ni Sara mga kababayan, saglit na magstay ng matagal para makapagpa-photo op, ang ginawa po niya mga kababayan, na lamang po siya. Umalis na lamang po siya. Kasi sabi po dito, hindi tanggap umalis, nakatikim na rin. Mindanao lang malakas. Yan po yung sabi dito mga kababayan, no? Oh. Yan mga kababayan, alam nyo kung may katotohanan man to, ito mga kumakalat na bidyong ito. Ito kung may katotohanan man yan, grabe po yun nangyari dyan kay Sara Duterte. Talagang nakakahiya mga kababayan. Kaya nga ako sa totoo lang, yung mga didisit na naniniwala pa rin po kay Sara Duterte, para sa akin mga kababayan mas magandang paniwalaan kung si Sara Duterte haharap sa kanyang mga pananagutan. Kung siya ay haharap sa kanyang pananagutan mga kababayan. Kasi sa totoo lang, bilang isang mamamayang Pilipino, talagang gusto nating makita na humarap etong si Sara Duterte sa mga aligasyon na ibinabato laban po sa kanya para mapatunayan niya kung siya ba ay may kasalanan or wala. Pero the more na nagtatago siya, umiiwas siya mga kababayan at tayo niya sagutin yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya, pinapatunayan niya lamang po na guilty po talaga siya mga kababayan at dapat po talaga siyang makonvict sa kanya mga kinakaharap na problema. Katulad na lamang po nitong kanyang impeachment mga kababayan. So ngayon, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit yung iba hanggang ngayon tanga pa rin kay Sara Duterte. Katulad nito mga kababayan, ito
'Di ba? Talagang kabata-bata pa pero kita nyo kung gaano katanga kay Sara Duterte. I need you. We need you. We need you to be our president. We need you. Oh my God. Ayan, damang-damang natin ang pagkamatay ng demokrasya natin. Oh, daman-dama. Kasi nawala na sa katinuan mga kababayan, damang-dama. Di ba mga kababayan? Hindi, sa akin lang in my personal opinion. Kung may katotohanan man yung mga bidyong kumakalat na itinataboy si Sara, para sa akin, mas maganda mga kababayan na kung ikaw ay isang didishit, mag-isip ka ng maraming beses kung susuporta ka pa ba or hindi. Kasi the more na umiiwas si Sara Duterte, pinapatunayan niya lamang po mga kababayan na talagang ninakaw niya yung pera na mga kababayang Pilipino po natin, kaya hindi niya maipaliwanag kung saan napunta. At saka ang isa pa mga kababayan talagang kahit sabihin ng kampo ni Sara Duterte na sobrang gulo na ng Pilipinas at ang nagpapagulo yung gobyerno, ang katotohanan po dyan na nagpagulo lang naman ng Pilipinas mga kababayan sila. Dahil kung hindi nila ginugulo ang gobyerno ni PBBM, wala naman po talagang gulo na mangyayari dito po sa ating bansa. Kaya mga kababayan, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit tetong si LRY aka Small Boy at tetong sina Alputera at tetong sina GYD ay nag-iisip na kung tama pa ba yung pagsuporta po nila mga kababayan dito po kay Sara Duterte, kasi parang wala daw pong patutunguhan. Allegedly mga kababayan, wala na daw patutunguhan. Biruin nyo kung gaano kalaki yung sakripisyo dito ni LRY aka Small Boy. Habang namamangka siya sa dalawang ilog, dumidikit-dikit siya sa first family. Para Para kahit papaano makakuha ng proteksyon. Kaso nga lang ang problema, hindi naman po mga kababayan si PBBM madaling utuin. Kaya nga ngayon, ang ginagawa nila, sinusubukan nilang dumikit sa pamilyang Duterte mga kababayan na dati nilang kaalyado para kung sakaling manalo si Sara at maging presidente, may proteksyon pa rin po sila. Di po ba? Ngayon nag-iisip-isip na raw dahil daw, iba na daw po yung pinaggagawa ni Sara Duterte. At saka iba na yung nakikita nila sa mga supporter ni Sara na habang tumatagal, tila nawawala sa tamang katinuan. Okay. Sumba girls, maging ready po ulit kayo. I need you. We need you. We need you to be our president. We need you. Oh my God. Ayan, damang-daman niya ang pagkamatay ng demokrasya natin. Okay. Grabe mga kababayan, Talagang kita nyo kung gaano kahirap maging isang didishit mga kababayan. Kaya nga sa tutulang tama yung sinasabi dito sa nakita natin mga post kahapon mga kababayan. Na kung saan sabi po dito, basahin po natin akala mo tagapagligtas ng bayan pero sila pala ang totoong mitsa ng kaguluhan. Kasi sa kanila naman talaga nagmula yung kaguluhan mga kababayan Sila naman talaga nagpasimula niyan. Dahil kung hindi nila ginugulo ang gobyerno ni PBBM, kung hindi sila gumagawa ng ka-fake newsan laban sa gobyerno, wala naman talagang kaguluhan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, yung mga nagsasabing bayani, itong si Sara Duterte, walang katotohanan yan. Sabi pa nga dito, bistado na ang drama ng kampo na mahilig magpabiktim sa harap ng kamera. Kaya nga kung titingnan nyo, sabi pa dito, bakit kailangan i-hostage ang buong Senado? Para lang protektahan ang inyong mga kakampi. Katulad po ni Sara Duterte mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, di ba yung mga drama ni na Alan Peter Cayetano dyan sa Senado, ang hangarin naman po talaga niyan mga kababayan, i-delay yung impeachment para hindi na matuloy. Pero buti na nga lang, naging acting Senate President, etong si Senator Wing Gatchalian, na yung saglip mga kababayan, na July 6 sisimulan, mas mapapaaga ngayon. Unlike nung si Alan Peter Cayetano, yung nakaupo bilang Senate President. Kaya nga kung titingnan nyo, lahat ng nangyayaring kaguluhan dyan po sa Senado, isa lang ang isa lang agenda niyan, protektahan yung impeachment ni Sara Duterte at protektahan yung mga kaalyado nito pong mga Duterte. So ngayon sabi pa dito, sino ba talaga ang makikinabang sa walang katapusang away pampolitika?
sa inyong sinisimulan. Siyempre, maliwanag na ang mga Duterte, lalo na etong si Sara Duterte. Kaya nga sabi pa dito, ibahagi ang inyong opinion sa comment section at ibunyag natin ang katotohanan. So maliwanag, mga kababayan, na lahat ng nangyayaring drama dyan sa Senado, talagang ang purpose niyan, depensahan talaga, protektahan talaga si Sara Duterte sa bingit ng impeachment trial. Kasi ayaw po talaga ni Sara humarap, mga kababayan, at ayaw niyang sagutin yung mga aligasyon na ibinabato po laban po sa kanya. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka kung dumating nga yung time na kapag ka pumupunta siya sa isang lugar, ay itataboy siya na mga kababayang Pilipino po natin. Kasi ayaw naman po talaga niya na harapin at sagutin ang tanong ng mamamayang Pilipino kung saan napunta ang pera ng taong bayan. At ang isa pa dyan, mga kababayan, kita nyo naman, yung naging sagot ni Sara Duterte, walang in denial. Kumbaga, hindi po nila idinideny yung mga aligasyon na ibinato kay Sara Duterte, lalo na yung patungkol sa kanyang salin at yung paglabas at pagpasok ng pera sa kanyang mga bank account. Hindi po niya dinideny yan, pati yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente. So ibig sabihin, kaya umiiwas si Vice President Sara Duterte, alam niya, predictable niya na talagang may pagkakamali siya na ginawa. Mga kababayan, parang katulad lang nitong si Chavit Singson. Di ba kung matatandaan nyo, nung nakaraang araw, mga kababayan, na-aresto po siya sa kasong cyber libel na ang nagsampa ng kaso laban sa kanya, allegedly yung kapatid niya, mga kababayan. Pero pinapalabas ni Chavit Singson na pinatatahimik daw po ng gobyerno ni PBBM, ito daw po mga nagsasalita laban daw po sa gobyerno. So ito, i-play po natin itong nakita nating balita galing po sa Net 25. Sabi po dito, mga kritiko ng administrasyon, pinapatahimik ayon daw po kay Chavit Singson. So ito, i-play po natin. Gob Chavit, pinatatahimik daw po mga individual na nagsasalita patungkol sa talamak na korupsyon sa gobyerno. Kasunod ng pagkakaaresto sa kanya kahapon o isang araw sa kasong cyber libel. Hindi ba kakasama? Ayan yung sabi, mga kababayan, na pinatatahimik daw po yung mga nagsasalita laban daw po sa gobyerno. Di ba sabi ko sa inyo nung nakaraan, nung pinag-uusapan natin to, pustahan tayo. Ibibintang na naman sa gobyerno yan. At yun na nga ang nangyari. Ibinibintang na naman sa gobyerno yung pagkakaaresto ni Chavit Singson. Yan po ang mga drama nitong mga taong kaalyado ni LRY aka Small Boy at saka po nitong sina Alpotera. Biruin nyo eto katulad ni Chavit Singson, naaresto siya sa kasong cyber libel na ang nagsampa ng kaso allegedly yung kapatid niya. Pero ang nangyayari ngayon, ibinibintang niya sa gobyerno, mga kababayan, yung pagkakaaresto niya. Kung tutuusin naman, mga kababayan, kayang-kaya niya magpiyansa dyan. Kaya nga siya nakalabas Sisiw lang sa kanya yung cyber libel na yan. Bakit pa siya sumama saglit na magpiyansa siya? Di po ba? Kaya nga kung titingnan po natin, mga kababayan, itong mga galawan na lang ito para lang makakuha ng simpatsya sa taong bayan. Kaso ang problema, hindi na naman po naniniwala ang mamamayang Pilipino sa mga ito Tama, kasi dapat sa susunod na hearing ng Blue Ribbon, kasama sa ipapatawag si Gob Chavit dapat Ay baka sa bukas ipatatawag ito Sa isang pahayag, sinabi po ni Singson na inuna pang habulin ang mga kagaya niyang kritiko ng administrasyon upang ilis ang atensyon ng publiko. Anya, ang tunay na isyu ay kung nasaan na ang bilyon-bilyong pondo ng bayan. Sino nakinabang at sino ang kailangan managot? Sinabi ni Singson na hindi daw po tinanggap ng Quezon City Judge ang kanyang piyansa at nagpumilit na sumailalim muna siya sa police processing. Nilinaw din ito na hindi siya inaresto sa kanyang tahanan at voluntaryo siyang tumungo sa police station. Anya, walang pag-aresto. Kaso anumang political pressure ang makakapigil sa kanya sa paghahanap ng katotohanan at mapanagot ang tunay na salarin sa loob sa flood control scandal. So yung mga dramang yan, mga kababayan ni Chavit Singson, sinoplak po yan nung abogado na kagalit niya. Or yung abogado na nagsampa sa kanya ng maraming kaso. Itong si Atty. Cordero. Ano ba yung sabi ni Atty. Cordero dito, mga kababayan? Kasi 'di ba ang drama nga ni Chavit Singson, ginigipit siya ng administrasyon ni PBBM dahil nagsasalita daw po siya patungkol sa malawakang korupsyon. Ngayon ang sabi po dito sa Ilocandia Global Times, i-play po natin Atty. Cordero, binara ang mga paratang ni Chavit Singson. Sabi dito, mga kababayan,
matapang na sinagot ni Attorney Estelita Dicine Cordero ang pahayag ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na umani may kaugnayan sa kanilang mga ibinubunyag tungkol sa flood control project ang pagkakaaresto niya sa kasong cyber libel. Sabi daw dito mga kababayan, ayon kay Cordero, walang basihan ang aligasyon ni Singson na pinapahirapan siya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kanyang mga pahayag ukol sa umani anomalya sa flood control project. Giit ng abogada, sa halip na ituon ang pansin sa Ilocos Norte, dapat umanong ipaliwanag ni Singson ang mga umano'y hindi matapos-tapos na proyekto sa Ilocos Sur, kabilang ang ilang tulay, kalsada at flood control structures sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Yan nga po yung sinasabi ko, bago ka pumuna sa ibang lugar, dapat punahin mo muna yung sarili mong lugar. Ngayon, ang galing pumuna sa Ilocos Norte ni Chavit Singson, pero yung Ilocos Sur mga kababayan, palpak yung ibang mga flood control project doon at mga tulay na yung iba pa nga dyan mga kababayan ng kontraktor malapit na malapit pa kay Sir Chavit Singson allegedly. Di po ba katulad na lamang mga kababayan ng mga construction company na naiiugnay dito po sa kanyang pamilya at yun dapat ang pinagtutuunan ng pansin ni Sir Chavit Singson. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin iginiit din ni Cordero na ang kasong cyber libel ay hindi nag-ugat umano sa sigalot sa pagitan ng magkapatid. Ayan sabi dito iginiit ni Cordero na ang kasong cyber libel ay nag-ugat umano sa sigalot sa pagitan ng magkapatid na Chavit Singson at Bonito Singson na nauwi sa kapwa pagsasampa sa cyber libel complaints na nagsimula pa noong 2022 election mga kababayan. Ayon pa sa kanya, tumagal lamang umano ang pag-usad ng kaso dahil sa mga legal na hakbang ng kampo ni Singson at hindi dahil sa anumang pakikialam ng administrasyon. Pinuri rin niya si Judge Gina Umali sa pagpapatuloy ng proseso ng kaso matapos umanong mangime ang mga naunang humawak dito. Dagdag ni Cordero, kung talagang target umano ng administrasyon si Singson, mas mabibigat na kaso sana ang isusulong laban dito at hindi isang kasong cyber libel na may piyansa. Kasi ang pagkakaalam ko may kasong plunder, ito pong si Chavit Singson mga kababayan. Di dapat, kung ginigipit siya ng gobyerno, dapat yun yung pinausad ng gobyerno ni PBBM mga kababayan na isampa sa kanya kasi wala po talagang bail yun. Ano po sasabi pa dito? Nanawagan naman siya kay Singson na tigilan na ang umano'y pagdadramatista sa sitwasyon at harapin ang kasong isinampa laban sa kanya sa tamang proseso ng batas mga kababayan. So sabi po dito ni Atty. Cordero, quote and quote, kung talagang pinag-iinitan ka ni PBBM, dapat yung plunder case mo ang pinaandar niya sapagkat unbailable yon, hindi yung cyber libel na mababang case ng kaso. Use your coconut if you have a coconut mga kababayan, or gamitin daw yung utak. Kung may utak, itong si Chavit Singson. Chavit, huwag kang maghanap ng sitwasyon nang akala mo'y kakaawaan ka ng tao. Tama na ang drama mo. Magpakalalaki ka, huwag mong gayahin si Harry Roque. Yan po yung sabi mga kababayan ni Atty. Cordero. Kaya nga para sa akin, itong ginagawa ng kampo ni Chavit Singson, ni Sara Duterte, yan na po yung sinasabi kanina na papiling victim. Gagawa ng kasalanan bago ibibintang sa gobyerno. At yung pagkakaaresto ni Chavit Singson mga kababayan, ibinibintang niya sa gobyerno. Yun naman pala, matagal na away na po nilang magkapatid. Diba? At saka ang kalaban po niya sa kasong ito ay si Bonito Singson mga kababayan dahil nagkaroon sila ng sigalot noong 2022 election mga kababayan. Siguro may ginawa itong si Chavit Singson na ikinagalit nung kanyang kapatid kaya po siya sinampahan ng kaso. Sa bagay, kung trabaho naman talaga niya ang manira ng tao mga kababayan, masasampahan talaga siya ng kasong cyber libel. At ang isa pa dyan mga kababayan, yung ginagamit nila ng mga tao na katulad nung 18 nagpakilalang kargador ng maleta, puro sablay naman ang sinasabi. Kahit nga itong si Atty. Carlo Ibanez, talagang naghihinala na dito po sa 18 marites na tinatawag niya mga kababayan. So ito, i-play po natin. Ay joint. Ibig sabihin, isang dokumento lang ito na hindi
18 Marites ayaw gumawa ng individual affidavit. Nung sa Senate Blue Ribbon Committee, na-reveal na yung 18 Marites ayaw daw gumawa ng individual affidavits. Ang affidavit kasi 18 Marites. Di ba mga kababayan, ito ha, maliwanag na ang iginigit ni Chavit Singson, bakit hindi daw pansinin ng gobyerno yung 18 nagpakilalang kargador ng maleta, bakit hindi daw po pinapakinggan. Maliwanag naman mga kababayan na puro sablay ang sinasabi. At saka, ito na lang ang isipin nyo. Ayaw nilang pumayag na gumawa ng tigigisang affidavit mga kababayan. Kung talagang nagsasabi sila ng totoo, di ba dapat gagawa sila ng tigigisa? At dapat yung mga ginawa nila mga kababayan individually, magtutugma yun sa joint affidavit po nila. Kaso ang problema, ayaw po nilang gumawa ng tigigisa or ayaw nilang gumawa ng affidavit individually mga kababayan. So ibig sabihin, natatakot sila na baka mabuking yung mga kasinungalingan po nila. Ng individual affidavit. Nung sa Senate Blue Ribbon Committee, na-reveal na yung 18 Marites ayaw daw gumawa ng individual affidavits. Ang affidavit kasi na ginawa nila ay joint. Ibig sabihin, iisang dokumento lang ito na pinirmahan ng lahat. Iisang salaysay, hindi isang version ng mga pangyayari. Pero sa batas, mahalaga ang personal knowledge ng testigo. Dapat malinaw kung ano mismo ang nakita, narinig, or naranasan ng bawat isa. Kaya nakakaduda kapag 18 na tao nagsasabing may alam sila pero ayaw nila gumawa ng individual affidavits. Tama! Bakit ganon? Sa joint affidavit, madaling itago ang kasinungalingan. Hindi kasi makikita kung sino mismo ang nagdala ng maleta. Sino sa kanila ang nakakita na tinanggap ito? Ano participation ng bawat isa? Lahat ba sila nagbuhat ng maleta? Or yung iba nanonood lang? Yung iba security lang? Yung iba driver lang? Sino sa kanila ang may personal knowledge at sino ang wala? At ang pinaka-importante, consistent ba ang testimony nila? Ibig sabihin, kahit hindi sila magkakasama, pare-pareho ang mga sinasabi nila. Sa individual affidavits, mabubusisi ang bawat testigo. Lalabas kung may inconsistency sa petsa, lugar, tao, sa amount ng binayad at kung paraan paano daw binigay itong maletang to. Remember this. Yan yung pinakamahalaga mga kababayan, yung affidavit po nila individually. Kasi dyan makikita kung tutugma ba yan doon po sa joint affidavit po nila na sinasabi nila. Ang problema nga mga kababayan, ayaw po nilang gumawa. So ibig sabihin, natatakot sila na baka hindi tumugma yung mga sinumpaang salaysay po nila isa-isa. Doon po sa sinumpaang salaysay nila nang magkakasama po sila. Saan ba naman kayo nagkatala na gumawa sila ng affidavit pero iisa lang? Tapos yung nagpapaliwanag ng affidavit po na ginawa nila, yung abogado lang nila. Tapos yung mga gumawa, mga nag-testify mga kababayan at mga nagsalarawan ng kanilang experience doon sa pagde-deliver ng pera, hindi nagsasalita at yung abogado lang nila. Doon pa lang makikita niyo mga kababayan na talagang malaki na yung kasinungalingan. Hindi dahil madami sila, ibig sabihin credible na sila. In fact, mas madaling magsinungaling pag madami ang nag-execute ng isang affidavit. Kaya ito ang tanong, kung totoo naman talaga ang kwento nila, bakit ayaw nila magpa-interview ng magkakahiwalay? At bakit ayaw nila gumawa ng individual affidavits? Ang mas magandang pakinggan nyo ay ang band kong Hey Moonshine. Follow us on Facebook, Spotify, at iba pang mga streaming apps. Tsaka ito pa mga kababayan, pagka ang pinag-uusapan niyang individual affidavit na dapat po ginagawa ng kampo nitong 18 nagpakilalang kargador ng maleta, eto pa yung isa na pinakamagandang pag-usapan dyan. Kasi sinoplak po sila mga kababayan ng isang tao na kung saan talagang ayon po dito sa nagsasalita, sablay daw po talaga itong ginagawa ng 18 nagpakilalang kargador ng maleta. So ito, i-play po natin. Ito ng affidavit ng 18. Ngayon lang ako nakakita ng affidavit ng 18. Yan, isang malaking katarantaduhan yan. Bakit? Use before the word, Pero that's what it is. 18 sila na nagdeklara sa isang dokumento
Nakala mo ba, araw-araw, minu-minuto na ginawa ng Diyos ay magkakasama sila? Tama! Hindi naman ganun ang nangyari di ba? Even on the face of the affidavit, makita mo magkakahiwalay sila eh. So, I think, so far, hindi naman sa ako yung nagpapander pero itong si Boying Remulla, maganda naman ang ginagawa eh. Ah. Kung maganda gagawin, sumaludo tayo. Kung masama gagawin, patikusin natin hanggang bumagsak. Pero, tama yung direksyon ng ombudsman. Ipatawag niya yung 18 na yan. At i-require niya na mag-execute ng affidavit isa-isa. Kaya kitang-kita mo, peke itong blue ribbon ni Marcoleta na to eh. Kasi yung blue ribbon niya, binigyan lang niya ng platform, yung 18 at saka si Attorney Baligod, para manira ng manira. Oh, ayan oh. 'Di ba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan nyo yung ginagawa ng ombudsman na ipatawag isa-isa, yung 18 nagpakilalang kargador ng maleta, dun pa lang mga kababayan, talagang tawag dito, nanganganib na yung 18 kargador ng maleta dahil mabubuking na yung kasinungalingan po nila. Kasi 'di ba, isa-isang tinatanong po 'yan ng mga investigador, ng ombudsman kung talagang nagsasabi ba sila ng katotohanan, pati yung 14 na ilalabas, di ba? Isa-isa ring tatanungin yon ng ombudsman. So ibig sabihin mga kababayan, pag natanong isa-isa yan, lalabas dyan yung mga kasinungalingan nito pong 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Kaya nga para sa akin mga kababayan, itong ginawa ni Baligod, ni Marcoleta, sablay po talaga ng malaki yan. Kasi sa huli, mabubuking at mabubuking lang yung mga kasinungalingan po nila. Ano po, dahil nga, kaya lang naman nila ginagawa yan, ay para i-destabilize ang gobyerno ni PBBM at mukhang sasablay po ata sila sa pagkakataong yan. Kasi nga, ito pa nga yung isang malaking tanong dito eh. Magkakasama yung affidavit po nila, yung joint affidavit nila, pero hindi naman sila oras-oras, minuminuto na magkasama nung nagdi-deliver ng pera. So doon pa lang mga kababayan, butas na butas na. At saka nung tinanggal nila yung pangalan ni Loren Legarda, na sinusubukan nilang iligtas mga kababayan, doon pa lang nasira na po itong 18 nagpakilalang kargador ng maleta at yung mga statement nila mga kababayan. Kaya nga yung mga drama ni Chavit Singson ng kampo ni Sara Duterte, yung mga drama ng mga senador na nagpapaandar nitong 18 nagpakilalang kargador ng maleta, bistado na po ng mamamayang Pilipino yan. Hindi nakakagati ng taong bayan yan kasi masyadong nakakahiya na po. Diba, hindi nakakagati ng mamamayang Pilipino yan dahil sablay yung mga pinagsasasabi ng mga resource person ninyo. Kaya nga yung papalapit na hearing ulit ni Marcoleta para po dun sa paglalabas daw nung 14 na nagpakilalang kargador ng maleta, sa akin mga kababayan, mukhang mas lalo silang pagtatawanan dyan ng mamamayang Pilipino kasi mukhang hindi po ata sa Senado gaganapin yung kanilang bogus hearing na yun mga kababayan. Kung hindi, mukhang sa ibang lugar ata nila gaganapin po yan. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa mga nangyayaring karma dito po sa kampo ni Sara Duterte na nagkadamay-damay na pati yung mga kaalyado nilang senador at itong mga peking witness po nila. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan.